sinusuportahan ng Western world. Alam niyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal ang makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Hindi natin sinasabi perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang constitutional lockdown at ang kursahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno nun. Ang kinalaban natin, DOH at saka ATS. 2 buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. 4 na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang kalayaan sa ngayon. Ito na naman tayo, mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban, pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Yes! Kapag kayo mga nandito, ako naniniwala yung mga vloggers natin na nandito, lahat ng sinishare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, delete na kagad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo, ng mga makatotohanang vloggers, nakasyado bang kayo lahat? Akala nyo na isi-share nyo sa marami. Pero umiikot lang niya sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag ka may isinare silang mali, inuulit-ulit nila sa social media. Paulit-ulit yung mali, paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 1 taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit ninyong nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Ngayon, pagka may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. Share ko nga sa circle of friends ko. Sinare nyo na sinare. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali, kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na kagad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha niyo yung logic? Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Lakas na natin. Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, kunti lang yung matatalino. Lahat na nandito, kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng mga rito, mga bomo, tama! Mas madali nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayong magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang i-share ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, i-record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada, sabihin mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya, never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Never mag-unite
nabubuhay ng mga bayarang vloggers. Tama! Gusto niyo malaman paano tayo manalo? Gusto niyo? Kahapon gusto lang naming manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na doon na suot natin yung kalaban, ako sisigaw tayo. Napapaligiran natin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Para tayo siraulo nun eh. Gusto niyo manalo? Huwag na natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Sa estimate ko, simula sa lingkod hanggang dito, mga nasa 300 pataas tayo. Mamaya-maya, may mga dadating pa ng mga tropa. Abutin tayo ng 600. Ang Pilipino, ganito. Pakinggan yung mabuti ha. Majority ng Pilipino, ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang 25 para makatawag ka. Ngayon, mayroon ang cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami. Pag madami na, saka ako sasama. Lahat ganun ang kaisipan. At tayo na dami. Naghihintayan lahat. Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Tama! Hindi sa bahay. Wala nang uwian. Tama! Dapat magkaintindihan tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Kahit na isang linggo. Schedule ng rally. Kaya nga na naman, schedule tayo na. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Tama! Pero kung dito tayo matutulog lahat, dadami tayo. Tama! Mananawagan tayo. Tulungan tayo. Pagdala rito ng inumin, pagkain. Walang karton. Hindi sila nagpadala rito ng pagkain. Pag nanalo tayo, isara natin sila. Ano na pa, bagong pangalan ng Jollibee at Chowking? Makdo. Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at saka Makdo, isasara natin. Magtatayo tayo sa sarili natin. Jolly Macchow! Yung ulo kay Chowking! Yung ulo kay Chowking! Yung katawan kay Jollibee! Yung paa kay Makdo! Woo! Ang pagkain doon, siomai with wings! Tumulong na kayo! Dito na tayo matulog! Walang uuwi! Bago ako matapos, may ikikwento ako sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Yan dyan si General Kita, si Colonel Galang, General Romeo Pukis, General Garcia, Admiral Jose Suarez, mga kasama, may ikikwento ko sa inyo. May inyo lang maririnig ito. Kung paano tayo hindi laban eh, actually, nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto nyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa akin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin, ay tinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Kaibigan natin sila. Kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw nga sa serbisyo eh. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi natin lahat. Maniwala kayo, ang kailangan lang nila makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Tama! Walang uwi! Simultaneous play! Walang uuwi! Walang uuwi!
Mapanaginipan niyo sana si Martin Romualdez. Mapanaginipan niyo si Saldico. Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di niyo ba napapansin? Di niyo napapansin? Minsan sa panaginip niyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalangan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksa ako sa kalakala! Putang ina, dinukot ko yung puso! Binuksan ko yung tiyan! Putang ina nagising ako, kinagat ako ng lamok! Putang ina, sabi ko sa lamok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka! Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Mahirap yun kung di ka nagising. Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghanap ako ng mga mangkukulang, ng babalang. Sabi ko, open overtime. Buka walang sumagot. Nabayaran rin. Bayad lahat. Seryoso tayo. Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff J1. Kompleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Ronnie Pukis, General Pilisardo Simoy, General Caligita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitral, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Ronnie Pukis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Mitral. Ang sinabi ko po, ganito. Pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimunta nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Huwag naman. Baka sausawag tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM o supportahan, magdidiro sila ng support sa gobyerno. Walang ganung napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief. Bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo matalo.
ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sportmatic, ang nakaupo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nakaupo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nakaupo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people Tama! and uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpa ba sila, nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng corrupt? Pwede! Pwede! Bakit ayaw gawin? Pwede ba? Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto Gagawin natin itong lugar na ito. Signature kami! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Kasama si Marcos! Gusto nyo na kasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpa ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito. Kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Arestuhin ang kurap. Okay! Ang muna natin! Bibirma kayo lahat! Aarestuhin ba natin? Aarestuhin ba natin? Arestuhin! Aarestuhin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuhin natin ang Pangulo! Wait na! Kayo mga kayo para sa bayan! Sa bahay ninyo! Lumabas kayo! At aarestuhin natin ang Pangulo! Mamumulo kami! Pwede! Okay. Ganito. Tanong ko. Kailangan magkaintindihan tayo Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Ulitin ko Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite Ang aayaw sa gagawin natin, yung dilawang liberal, makabayang black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Tama! At naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na, paano tayo mananalo? Sinong sasama sa plato? Ako! Sinong sasama sa plato? Taas ang kamay! Sasama kami! Sinong hindi sasama? Mga bayat yun! Pagod na tayo. Pagod na. Isang puhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo Yung mga OFW, nag-declare na, hindi sila magpapadala ng remittance. Walang
kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retire. Wala namang integration program. Hikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Lalaban tayo! Kayo ang nandito. Alam ko, pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Ama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag-a-absent tayo 1 linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Ama! Pag nanalo tayo, libre na ang dedication ng lahat ng Pilipino. Ama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Pag nanalo tayo, 50% ng kuryente, subsidized ng gobyerno. Tama! Busina! 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 Bago ako magtapos, tatanungin nyo, bali yata to si Captain Valeros, saan natin kukunin yung pondo? Makinig kayo! Hindi mo kailangang maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maunlad ang taong bayan, maunlad karamihan, maunlad lahat, maunlad ang bansa. Tama! Saan natin kukunin? Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at bintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo bilang Pilipino. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman. Nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin, antibiotic? Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan ay nag-invento Pilipino. Busina! 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 Ngayon, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, regardless kung gobyerno ang nagmina niyan, regardless kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yun, ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama ng pandarang boom! 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 Ibalik through our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong gabi, kung uuwi kayong lahat never nyo na kami makikita na nakikipaglaban sa inyo. Pag-umpahan natin. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Matigayang tayo ng marami. Mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Okay, maraming salamat po, Captain Ray. Ngayon naman, pakinggan naman natin. Maya-maya lamang, may mga banda tayong tutugtog at hantayin ninyo at makakasama natin ang gusto ninyong makikita maya-maya lamang. Nag-aayos lamang po at mamaya ay umpisa na natin. Last, isang speaker na lang po at
bubuksan na natin ang ating programa. Okay, ang susunod kong tatawagin upang magbigay ng kanyang talumpati ay isang retiradong general na naglingkod para sa bayan. Walang iba kung hindi si retired Carlos Kita. Alakpakan po natin! Palakpakan Retired natin! General Kita! Kita! Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Yung mga nagdatingan dito mga kabataan, mabuhay ang Gen Z! Mabuhay! Mabuhay ang UPI! Mabuhay! Wagay-gayin nyo ang inyong mga watawat. So, Okay. anyway, hawakan ko na lang. Una magpapakilala ako, sinabi na ako'y isang retiradong general. No? Nag-retire po ako as Brigadier General. Ako'y dating commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po ay bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Bases Conversion Development Authority, ang naging Senior Vice President ako. At eventually, lumipat ako sa Anti-Red Tape Authority, no, as Undersecretary. At nag-retire ng pangalawa noong 2022 at the age of 65. Kaya ngayon ako po ay 67 years old na. Sabi nga ng aking pamilya, mga ibang nakakausap ko, Sir, mga retired na kayo. Dapat talagang retired na kayo, namamahinga na. Sabi ko naman, at sabi rin ng mga kasama kong retired, no? Yung mga nagsalita kanina. Sabi na namin, nag-uusap kami, alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo, eh. Lahat naman tayo mamamatay. So, pero sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba? Pinag-usapan. Pero ang sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yun, maunahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga susunod pang henerasyon ay magandang Pilipinas. Ayun, busina, busina! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon. Alam naman natin na matagal na ang korupsyon. In fact, nung 2013, nung panahon ni Pinoy, nung nauso yung DAP at saka PDAP, yung Napoles years, no? Hanggang ngayon, nakakulong si Napoles, no? Noong 2013, anong hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. Ineclare ng Supreme Court na ang PDAP at saka yung DAP o pork barrel in general ay illegal, unconstitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon, maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun. No? Illegal yan dahil Supreme Court sinabi. Bakit naging illegal?
Dahil yung post-execution, no, nung GAA o yung patas, yung budget, okay na i-amend nila yan during the deliberation sa Congress, no, hanggang sa may ipasa, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insertion, bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution, yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o dito dapat yan sa amin, o may komisyon kami dyan, ganito. Ang sinasabi ko, yung kung ano yung sinasabi sa hearing, no? Lumabas yan, nasa testimony ng mga witnesses. Yun po ang illegal. Yung post-execution, no? Yung kumbaga, ang role kasi ng mga lawmakers during the deliberation ng budget, okay yun, no? Hindi yun illegal, kaya sabi nila hindi illegal ang insertion sa amin. Pero in reality, sa totoo lang, wag na tayo magplastikan. Sa execution, dun nakakatalo yun. Yung mga district engineer na mga appointed, of course, ang nag-a-appoint niyan, yung mismong secretary ng DPWH. Pero, tinuturo yan ng mga mambabatas kung sino ang dapat ilagay. Dahil yun ang koneksyon nila doon. So, yan po. So, napakinggan nyo naman yung sa hearing. Ang gusto ko lang ipaabot na dapat sa atin tayo, mga Pilipino, ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayo manggi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y watak-watak. So, dapat magkakaisa pa tayo? Yes! Sama-sama pa tayo? So, yan po, no? Ngayon, may gusto lang akong ipasahin sa inyo. Kasi nung period na nandoon kami sa Kongreso, no? 3 days kami doon. Nakakasama kami niyan, nila Colonel Vitran, nila Captain Ray. Pahinga, minsan, tuloy ako sa bahay. Napakinggan ko yung kanta na Bulsa. Yung mga mahilig sa inyo sa music, I'm sure na napakinggan nyo to. Yung rap, no? Rap ito. Si Justin, ang pangalan Justin, no? So, na-inspire ako. So, nung habang nakikinig ako, nakagawa ako ng isang tula. Then the following day, nakagawa ulit ako. No? So, babasahin ko ninyo to dahil ito ay may mensahe. Itong tula na ito. Dali lang, ha? Itong isang tula, ang title nito ay Kilos Kabataan, Kilos Pilipino. Babasahin ko sa inyo. Ito yung unang tula na ginawa ko nung gabi habang pinapakinggan ko. Utos ng Diyos
ay huwag kang magnakaw. Mahigpit na batas din ito ng ating pamahalaan. Ngunit ating gobyerno ay punong-puno ng kalokohan sa pamumuno ng politikong sagad ang kasakiman. Interes ng taong bayan ay kanilang pinabayaan. Inunay pansarili at dinakaw ang kapan ng bayan. Sa flood control projects, sila'y labis na nagsisiyaman pagkat 25% at higit pang kickback ang nakalaan. Lubog sa baha, baon sa utang, taong bayan ang nagdurusa. Pero mga buhaya sa Kongreso'y people's money ang tinatakas. Pababayaan ba natin mga politikong ganit ang maghari? Gising laban mga Pilipino at itama ang mali. Sabi ng iba'y magtiwala sa gobyerno at nasa pwesto. Pero pagod na kami sa kanilang kwento't panloloko. Tama na, tigil na, lalaban na tayo. Kapitan ang bulok na tema ng gobyerno ito. Iwaksi ang ating mga kulay. Bagkus tayo'y magbayanihan. Iisang adhikain natin ay laban sa mga tiwai ng pamahalaan. At wina kabataan ang pagdasa ng bayan. Kaya kilos kabataan, dalhin ng bandera at sulong ang bayan. Mabuhay ang kabataan! Mabuhay ang Gen Z! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat. Okay, mga kababayan. Yun, oh. At habang hinihintay po natin yung ating banda, magsiset up po. Parabi po tayo ng parabi. Yun, oh. Gising pa ba kayo? Okay. Anong pangalan kasi ng mga banda natin? Ano pangalan yung banda niyo? Okay, abangan nyo natin mga kababayan. Nagsiset up na ang La Fiera Band para mag-entertain mo sa atin. May good news ako, may paparating pa po na ating mga kasamahan. Yung mga sawang-sawa na sa gobyerno na puro korupsyon. Okay? So mga kababayan, yun po ang ating mga nandiyan sa mga nanonood ngayon sa ating mga vloggers. Imbitahan nyo na po sila na lumapas lahat sila. Pumunta lang po rito sa Ray Hasuriman, ang Rojas Boulevard. Samahan nyo po tayo para po matapos na ito pong korupsyon sa ating bayan. At paparating na ba mga kabayan, ang idol ko, ikaw naman. Okay. Tumakas na naman si Convict Rimulya. Nakita niyo po ang pagmumukha. Hawig na hawig ni John Vic Rimulya. Siya po ang aming Convict Rimulya. Ayan, bumabalik. Okay, babalik ko ulit sa kanya. Di ba hawig? Handa na ba kayo? Maya-maya lamang magsisimula na ang ating formal na programa. Yung mga nauna po ay mga patikim lamang. Okay. May isa pa pong magsasalita.
atin pong pakinggan, boses ng mga kababaihan. Walang iba kundi si Goldie, lakas ng bayan! Wala ba tayong mga kamay dyan? Antok na ba kayo? Pakinggan natin ang boses ng lakas ng bayan. Thank you. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayong mga Pilipino! Hindi tayo maapi ng mga baboy na yan! Hindi tayo maapi! Ha? Kahit konti lang tayo dito! EDSA 1986, nandun ako! Yung 2001, nandun ako! At ngayon, dapat panahon nyo na to eh! Dapat panahon na ngayon, balik na naman ako dito! Okay? Mabuhay ang lumalaban para sa sambayanang Pilipino! Mabuhay! Sino-sino ang mga lumalaban para sa sambayanang Pilipino? Mga organizer! Mga vloggers! Social media vloggers! Yung mainstream pa na! Interview, hindi naman lumalabas! Ilang beses ang interview, hindi naman lumalabas! Kung titingin ako sa YouTube, puro ito! Basta naman sila, merong mga JM, mga isabi ko na, hindi ko na yung sino yun sir, viral. Tinitingnan ko na lang yung mga ano na, kaya ako nakaka-relate sa totoong situation ng Pilipinas dahil doon eh, kasi nasa shadow ban, di ba? Ayun, JM, yun yung kabayan viral, Melvin, meron pa brothers, marami. Okay? So, mabuhay ang mga Pilipinong lumalaban para sa masang api! Magandang gabi sa inyong lahat! Bakit ang pangalan ko'y Goldie Lakas ng Bayan? Yan yung unang in-interview ako doon sa August 16 yun eh. Sa EDSA. Ang nagsabi sa akin yan si BMR, Goldie Lakas ng Bayan. Dahil pagsabi ko doon, dapat isang oras ng 200 views, tapos ginet ko sa international 10 million. Pero pinag-delete agad ng mga hacker, ng mga piste. Sinabi ko doon ang flood control. Sinabi ko doon ang follicle test. Sinabi ko doon ang 1379 na i-forfeit. Hindi naman sa kanila yan. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito, sir? Kabayan viral. Bakit tayo nandito?